Hello everyone, my name is Luis Ildad and today I'm going to show you how to do the network cabling. So first, here are the tools that we need. Crimping tools, UTP cable, and RJ45 stamp scissors. So there are two types of network cabling, the straight through and the crossover. So ano pang hinihintay natin? So let's get started! So, ang ginagawa ko po ngayon ay ang straight through. So, una po natin gagawin ay dahan-dahan po nating babalatan ang UTP cable upang hindi po maapektuhan yung ating wire. So, ang susunod po natin gawin ay atin pong paghihiwalay-hiwalayin ng ating wire kasi twisted po yung ating UTP cable wire. So, sa paghihiwalay-hiwalay po ng wire ay dapat po dahan-dahan po itong gawin upang hindi po maapektuhan yung ating wire. So, ang sunod po natin gagawin ay atin pong tatanggalin yung plastic po na nasa gitna dahil wala po yung kwenta. So, after po natin yung matanggal, let's proceed to our next step. So, straight through. So, ang sunod po natin gagawin ay atin pong i-arrange yung ating wire by its color. Dahil straight through po ang ating gagawin, yung magkabilang dulo po ng ating wire ay parehas po ng kulay dahil straight through po yung ating gagawin nga po. So, ang kulay po ng ating gagawin, gantong order po dapat. Una po ay white, orange, orange, white, green, blue, green, white, brown, and brown. At ganun din po sa kabilang dulo ng ating cable. So, ang straight through po ay ginagamit kapag iba't ibang devices po ang ating i-connect, katulad po ng PC to switch. Sa ngayon po, panoorin na lang po natin si Luis na maghirap sa kanyang ginagawa. So ngayong tapos na po natin siyang i-arrange pa its kulay, ang sunod po natin gagawin ay atin pong itutuwid yung wire. Kailangan po natin siyang ituwid na mas matuwid pa sa inyong relasyon. Charot. So yun nga po, dapat po natin siyang ituwid. Gawin niyo po ang lahat. Basta matuwid po yan. Yun po. So, step 4 na daw. So, ang sunod po natin gagawin pagkatapos po natin ituwid yung wire, atin po siyang puputulin. At dapat po, pantay po ang ating pagputol. Tignan nyo na nga po ako, hirap na sa aking buhay. So, dapat po, tuwid po talaga yan. Tuwid, pantay. Gawin nyo po ang lahat. Dahil kapag hindi po yan tuwid at pantay, ay siya, hindi po yan papasok sa RJ45. Iiyak ko ulit po kayo sa step 1. So niya po, mukhang masaya na si Tanga. Mukhang nakikita ko na pong liwanag. So yun. Sige, hanapin niyo po siya. Suriin na mabuti. So yun po. So step 5 na po tayo. Mukhang masaya na si Luis. Pero hindi pala ayos yung wire. So putulin po natin siya para magawa po natin yung sunod na step, which is pagpasok natin sa ating RJ45. So, malapit na po tayong matapos. Woo! So, yun na nga po, dinidiin na. So, dapat yung po yung suriin. Dahil kapag hindi po yan maayos, hindi po yan gagana. So, yun. One shot. Ayos. Masaya na yan. Gyro, pasok. So, hello everyone. My name is Gyro Biso. So, for today's video is tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng isang crossover. So, paano nga ba gumawa ng crossover at ano ang crossover? So, ang crossover, ito ay pwede mong i-connect sa router or sa PC. So, ngayon, gagamit tayo ng cutter. So, pamutol sa ating wire dito.
ito. Kasi yung course ko kasi is IS. Kaya ginagawa namin to. So, yung IS is more on programming talaga. So, kasama din to sa subject na tinitake ko ngayon. So, napakalito na ako kaya. Thank you. Maraming. And, bye-bye.